87 pa lang kayo, ma? 87? 90 na ako. 36, sige. Bilangin mo. 1936 kayo? 89, ma. Ha? 89 na kayo. 89 na nga. 89 na sa July. Oo. 89 years old sa itong darating na July. Nasa kinto mo, sana yung mama, abot namin ng edad mo. Paghahanda ko kayong ng 90. Ganda yun. Kasi ayun pa mamaya, hindi pa ako abutin. Ayaw ng Diyos ng ganun. Tayo po ay magsisibak ng kahoy. Today is Friday. Wala po kaming kahoy. Kami po ngayon ay mag-gas cutter. Kape niya pong mayroon. Ay po ay mag-iinit ng tubig. Saka po kami magkakape. Malamig po ang panahon ngayon. Mapogi rin pala itong Kalupa mo rin pala yung Ruro na eh. uwa, kalupa ni Ruro. Ika, kalupa mo rin pala yung Ruro. Uy, malahot. Maputi rin pala itatangnan eh. Oo. Hindi pa nakita personal si Tito Bang. Alipa. Pati si Tito Bon. Pero nahahawig naman kayo. Saluyot. Sinabawang saluya. Ang almusal po natin ngayon. Hindi pala nauwi pare Bulaklak kahapon. No? Nakakalimutan nga eh. Hindi na pwede. Hindi na pwede kaya yan pare. Hindi na kaya pwede pa pare yan. Hindi naman nalanto. Ayun pare ah, oh. Tingnan mo. Hindi naman nagbako. Saluya. Ang sahog niya po ay tinapa. Ginisang saluya. Pare payday na naman pala si Bapang Henyo bukas. Pesa po ko na bigi. Nagtabong sabi pa kanya niya. May sapok ka ka. Ako pare. Bye bye. Oh, may 4,000 niya pare. Lasa 4,000 lang muwang. Ah, dali lang ka de. Naga, mabaga. Bagal yung vlogger rin. Bagal na eh. Guys, tatapusin po na namin yung grass cutter po namin. Yung kalahati po tapos na. Yan o, malinis na. Malinis na naman. Meron akong gustong i-share sa inyo guys na sana kapulutan natin ng aral. Kasi ang airpot ko, katandaan ko nung siguro elementary ako, mga grade 5, grade 6, nababanggit niya sa akin yung lupang
Basta meron siya nababanggit sa akin lupa. Kasi hirap kami noon, hirap kami sa buhay. Once a day lang kami kumakain. Minsan wala pa. Nabanggit niya sa akin, sabi niya, pag naibenta ko yung lupa, sabi niya, bibigyan kita ng maraming pera. Tsaka kita bibilan ng maraming pagkain. Yun ang natatandaan ko. Hindi ko alam na totoo pala yung meron siyang lupa. 3 hektarya guys, 3 hektarya. Ayan, kausap ko lang si Madir kanina, na ikwento niya sa akin na naalala ko lang si Father. Walang nangyari doon sa lupa kasi hindi namin alam, at ayoko nang ikwento kung anong nangyari, kung sino nakakuha, kasi alam nyo na, mahirap kalaban, mahirap, kumbaga may power. Naisip ko lang yung paghihiram ni tatay, ni tatang dun sa lupang inalagaan niya dati. So ito po yung aral. Hindi ko po sinisisi yung mga magulang ko. Ang aral dito, maging open po tayo sa mga anak natin, sa pamilya natin. Kasi kung alam namin yon, paglalaban namin yon. Sa murang edad ko na yon, hindi ko pa naiintindihan yung lupa, kung anong pakinabang ng lupa. Naikwento lang ni Madir kanina at yun. Sorry guys, miss ko lang si Airpat. Ay naku, ang hirap. Sana kung buhay pa si Airpat, matutuwa siya dito pag nakita niya to. Kahit nagre-renta lang ako. Matagal ko rin siyang nakasama sa sa pagpo-farming. Pasensya na kayo guys, na-miss ko lang si Airpat. Nung meron kaming tanim doon, sabi niya, pag umani tayo, bili mo akong Walkman, sabi niya. Ganun lang kasimple, Walkman, para meron siyang napapakinggan, o yung maliit na radyo. Guys, hindi ko kayang bilhin yung ganung simpleng wish ng tatay ko, hindi ko mabili, di ba? So ngayon ako nasasaktan kasi wala na siya. Sasaktan ako kasi ngayong time na to, kung buhay siya, kahit malaking stereo, bibili ko siya, di ba? Yun ang masakit sa akin eh, wala na siya. Kaya kung buhay pa yung mga magulang nyo, alagaan nyo, mahalin yung mabuti. Mahirap mawala ng magulang. Ha? 3 bangka.
marimar natin. Ganda ho, sariwan-sariwa ho. Nagkatama ho ng baltik yan hanggang dito. Yan, nagamot naman na po yan. Ito na yung bagong dahon niya. Kaya kailangan ho, sa ampalaya, sa halaman, medyo matalas ka rin sa sakit para naaagapan. Ay, magluluto po tayo ng chicken joy. Chicken joy oh. Kain tayo. Oo nga pala, yung biyanan ni Henyo, kapatid ng airpods ko. Di ba may mga lupa sila nyo Oh, yeah. nabenta? Nabenta na yan. Yung kay Tatang pala, hindi. Hindi nabenta yan. 3 hektare daw yun. Sabi ni Ima. Oh, nasa... Alang napakinabangan. Nakausap ko lang si Ima kanina. Yung biyanan ni Henyo, ano silang mga lalaki? Ilan ba sila? 3. Kuyang Boy, Kuyang Erning. Tatlo. Kuyang Ari, atin niya. Wala. Kuyang Erning, Kuyang Boy. Tapos din, adwalang lalaki na. Iba pa nga rin. Atin niyang Gabon. Nalalit tayo. Ilang adwa. Kailangan doon. Hektar yan. Din sa kanila na ibenta. Yung sa airpod ko, wala. Hindi ko nakita kung nasaan. Kaya dito sa atin, sa bansa natin guys, sa totoo lang, sa opinion ko, pagka mahirap ka, kawawa ka. Yung mga mayaman, lalong yung mayaman, yung mga mahihirap, lalong maghihirap. Pasensya na kayo, naging emotional lang ako kanina kasi na-imagine ko yung hirap ng airpot ko dun sa bukid na sa lupa na yun na matagal niyang nalagaan tapos napunta lang sa wala. Kaya kailangan nating magsumikap sa legal na paraan. Wala tayong inaapakan tao, maging parehas. Kaya wag po tayo magtataka kung bakit maraming nagpapatayan o nag-aagawan sa posisyon, kapangyarihan. Pagka nga naman kasi pinagsama mo yung pera at yung kapangyarihan, ma-impluwensya ka, untouchable ka, walang kakalaban sa'yo.
Maiba nga pala tayo. Napansin ko tong ano namin, yung ampalaya namin. Ayan o, nagbabaltik-baltik. Yan po yung babantayan natin sa ampalaya. Ano po yan? Fungus po yan. Pag yan di naagapan, aakit sa talbos, dito okay na siya. Kasi naagapan namin ng gamot. Pag yan umabot sa talbos hanggang doon sa dulo, wala na, maapekto na lahat yan, pati bunga. Yan, fungicide po ginamit namin dyan. Sinusunog ng fungicide dyan. Ano ang gamit namin dyan? Score. Yan o. Kung di naagapan yan, mahahawa sa taas, tas hanggang sa manilaw ng manilaw lahat yan. Kaya kung mapapansin nyo, ano yung dahon, pangit. Pero sa ngayon okay na, maganda na yung talbos niya. Yan yung malakas na hangin na yan, tapos malamig. Yan po ang may dala ng ano, fungus, yung ganyang panahon, yung February, January, February. Kaka-fungus yung ano, yung palaya. Sa totoo lang, medyo kinakabahan ako dito sa mestiza namin na to. Parang kagaya siya nung 8 lata namin doon. Maganda yung dahon, makapal, pero madalang ang bunga. Dapat ganyang edad meron ng ano yan eh, meron ng ganito kalaki. Puro maliliit pa eh, puro ganyan pa oh. Tsaka madalang. Yan, puro ganyan. Yan o. Ating pamakpak. Bala poste ganyan para. O par. Malabong po yung palaya namin. Kailangan po ng pamakpak. Talong po pa. Siguro mauna na ako sa kanila kasi yung lababo ni Madir tumutulo, kinain ng daga yung hose niya. So binilang ko siya ng panibago, makikabit muna. Inat-ngat ng daga to, kaya tumutulo doon sa flooring niya, basa. Tapos nagpabili siya ng trap ng daga kasi nga maraming daga. At si Madir kasi simula nung maipatayo ko yung bahay doon sa amin, kinukuha ko na siya. Sabi ko, madong ka na lang sa bahay para at least kasama kita. Noon pa, matagal na, siguro nasa 4 years na nung, maglilimang taon na. Sabi ko, doon ka na lang sa bahay. Ayaw niyang iwanan yung bahay niya. Alam naman natin, pag ang lumang bahay, hindi iwanan ng mga magulang natin yan, kahit nasabihin hanggang sa tumanda sila. So yun, matigas ang ulo, pero mahal ko yun. Kaya sana, kaya nasabi ko kanina, hanggat buhay ang magulang natin, pakita natin sa kanila, iparamdam natin sa kanila kung gaano natin sila kamahal. Kasi alam mo nung
namatay si Erpat. Nagsisisi ako dahil ni minsan hindi ko nasabi sa kanyang mahal na mahal ko siya. Nung namatay siya tsaka ako sinabi yun. So napakasarap sa magulang yung ako magulang na ako. Napakasarap sa magulang nung sabihan ka ng anak mong mahal kita. Simpleng salita pero napakalaki ng impact sa mga magulang. So yun lang po, sana meron tayong pare-parehong natutunan. At hindi ko lang napigilan yung iyak ko kanina kasi yung pagkamatay ni Erpat biglaan. Ulitin ko po, 65 years old si Tatang nung meron kaming tanim sa Tumana, yung maliit niyang lupa doon, at kamatis. Nagampalaya din kami. Yung kamatis kasalukuyan, mag-harvest na lang kami, pinapahinog na lang namin. Summer yun. Na ano siya, na heat stroke. Pumutok yung ugat niya dito. So yun, kaya may phobia din ako sa sobrang init. Itong gym squad, lagi kong binibilinan pag mainit, mag-adjust na lang tayo ng oras. Lusong ng maaga, lusong ng hapon, hanggang maliwanag, pwede. Kaysa dun sa lulusong ka ng alauna, alas 2, katiri ka ng araw, mahirap. So yun, sana meron tayong natutunan sa buhay. Yan, okay na siya. Ayan ang tulo. Saan lumalag pa ang tubig? Doon sa loob. Ang tubig sa loob.